2017, 2018. Si Yusek ni Evasco. Because NFA used to be under the office of the President. So pinaimbestigahan ni Secretary Evasco yung NFA administrator. Yusek niya ang nag-imbestiga. Ang resulta, ang tinanggal yung Yusek niya. At ang mga pangyayari nun, nire-rebag. Na dapat, during lean months, nung mga panahon na yun, during lean months, dapat ang buffer stocking is 30 days. Diba? Noon. Nung may kapangyarihan pa yung NFA. During the lean months, dapat 30 days. Tama? During regular non-lean months, 15 days. Ang nangyari nun, naging 2 days buffer stock dahil nga binenta sa mga trader yung NFA rice. Kaya tinanggal sa inyo eh. Kasi laganap yung pang-aabuso. Grabe yung corruption. And I know that for a fact because when I ran the NFA as NFA Council Chairman, we filed cases, administrative cases sa 6 regions ng NFA managers. Regions 3, 4, A, NCR, Region 5, Region 6, at Region 9. Tapos, noon, wala pa yung economic sabotage law na 10 million hoarding, kinumpis ka namin yung mga smuggled na rice, 150 million, kasama ang BOC. Yung NFA, dineputize natin, di ba? Yung NBI at yung CIDG para mag-raid ng mga sa 6 na region, pati Region 6. Yung sa Region 6, galing ang sinabi ng NBI, galing sa warehouse ng NFA, diretso doon sa warehouse ng trader. So yun yung sitwasyon nun. Kaya ako binabanggit yan dahil kaya kayo tinanggalan ng kapangyarihan dahil nga sumobra yung pang-aabuso. Hindi na sumobra, talagang talamak. So ang tanong dyan, bakit natin ibabalik sa inyo? Di ba? Kasi kung ibabalik natin sa inyo, ano ang mga safeguards na kailangan ilagay para yung pang-aabuso na dati ay maiiwasan at hindi na mangyayari. Otherwise, kung walang safeguards, lagi ko inuulit ito, kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin dahil sakit ng ulo lang ang mangyayari kung ibabalik sa inyo na walang safeguards yung kapangyarihan. No? And that's why, pag-aralan ninyo sa technical working group, number 1, yung citizens participatory audit. Kailangan kasama ang mga private sector, ang mga organisasyon ng mga magsasaka, yung stakeholder na may direktang kinalaman at apektado ng mga patakaran ng NFA, dapat meron silang membership doon sa citizens participatory audit. Yan, ilalagay natin yan. Pangalawa, yung pagka on key, diba, situations, critical, emergency situations at bibigyan ng kapangyarihan ng DA na mag-import through the food terminal or planters products, kailangan merong terms of reference na maliwanag, nakasama dyan yung approved budget for contract for importation of rice. Hindi pa pwedeng sky's the limit. Nung panahon natin, merong approved budget for contract pag bumili ang NFA ng bigas na government to government. At ano yung basehan ng approved budget for contract? Yung average ng 3 rice price monitoring international entities, yung ORIZA, yung Thai Rice, at meron pang isa.
in-average out mo, magkano ang world prices ng per metric ton, ng 5%, ng 25%? Kung ganito ang halaga, dagdagan natin plus minus $5 to $7 per metric ton. Para yun ang approved budget for contract. Kalahating milyong pisong halaga. Kalahating milyong metro tonelada yung unang bili natin nun, may approved budget for contract. Pero nung in-announce natin na bibili tayo ng kalahating milyong metro tonelada, 3 weeks later, nagdagdag ng $30 per metric ton na sa world market. So, lampas dun sa aming approved budget for contract. So, the NFA Council decided, dahil lampas, reject. Ni-reject natin. For the first time sa 42-year history ng NFA, nag-reject ng overpriced na imported na bigas. The following week, bumaba ng $30 per metric ton ang presyo ng bigas sa world market. Ang una sinasabi sa akin ng NFA noon, mga old hands, sabi, hindi natin pwede i-reject. Wala tayong choice. Dahil kailangan natin yung bigas. Ang sabi ko sa kanila, yan ang naging dahilan ng taon-taon na kailangan natin yung bigas kahit overpriced ng napakataas. Sabi ko, hindi, malaki tayong buyer. At pagka hindi binili yung kanilang bigas, babagsak ang presyo nun. After 6 months, 3 months, gusto rin nilang ibenta. So malaki tayong buyer, pag sinabi natin babaan ninyo yung presyo, papayag yan, malaki tayong buyer eh. And true enough, when we open the process, may approved budget for contract, may proseso, every time ni-reject natin, 4 na beses natin ni-reject. 4 na beses din nila binaba. Thailand and Vietnam. At dahil 4 na beses binaba, sa loob ng isang taon, 7 billion ang hindi natin ginastos dagdag. So, kayang gawin. Pero kinakailangan ayusin yung terms of reference ng inyong mga kapangyarihan. So, can you respond? Ano ang magiging basehan natin para ibalik sa inyo yung kapangyarihan at hindi mauwi sa dating gawin? Maraming salamat po, Mr. Chair, and for the opportunity to explain kung ano naman po yung gagawin natin to minimize, if not eliminate, yung mga dating mga horror stories. In fact, when I assume talagang horror stories po, marami nating narinig na po. Una po natin ginawa, tinuloy natin yung modernization ng National Food Authority. Ito yung pagsasaayos ng mga warehouses and other facilities where ang lahat ng sistemang ito ay interconnected. Meaning at the tip of your finger, malalaman mo kung ano po ang nangyayari sa mga warehouses, sa rice mills, with corresponding CCTVs para po ma-monitor natin talaga ang nangyayari sa baba. Labas-pasok ng truck, pati plate number, kita po dito sa central office, yung pong ganung operation. That's one. Pangalawa po yung ating mga standard operating procedures. Obsolete, karamihan po. Obsolete. Hindi nakasunod ang organization sa pagbabago ng panahon. Ang dami pong mga practices na ako mismo ay nasa shock. Sabi ko, bakit inilagay itong mga ganitong patakaran or SOPs? Na talagang parang, ang term ko nga, parang ginawa ng legal ang corruption. Yun ang term ko. So, binabago po natin lahat ito. Although, we must admit, hindi po ganong kabilis dahil napakarami po nitong review and technical working group and another review, etc., etc. But we have started since last year, Mr. Chair. Another aspect po dito ay itong ating mga retooling at ating mga hiring ng mga bagong empleyado. Sa ngayon po, may i-hire tayo at least mga more than 500 pa na empleyado to complement our operation. Ito yung mga bata na at the same time maturuan ng mga tamang proseso at mga attitude towards work. Pangatlo, susunod po, ano pong ginawa natin? Siguro for the first time, I will be telling this kasi
sabi ko nga, I would like to be fair with everyone in NFA. Hindi naman po sila lahat at kakaunti lang naman po itong masasama. Allow me to place that on record also. Yung 2 taon nating nagtrabaho dyan sa NFA, marami talagang mga mahuhusay, dedicated, at talagang dinedicate ang kanilang buhay sa public service sa usapin nga nung NFA operation. So I will confirm that. Ilan lang itong mga sugapa. But yung rank and file ng NFA by and large are dedicated public servants who take pride in being the rice supply SARS, of the country. But go ahead. At tama po, salamat po Mr. Chair. So ano po yung ginagawa natin dito since last year? In-intensify po natin yung audit. Out of this audit, nagkaroon po ng mga investigations at nagkaroon po ng mga filing of administrative cases and criminal cases. Siguro, hiningi ko lang sa aking Legal Affairs Department yung actual na standing ng datos ngayon. At if I, roughly, mga 40 katao ang na-issuean ko na or na-charge ko na ng administrative cases. Around 60 people, hindi pa kasama yung isineserve ngayon na show cause orders. Around 60 show cause orders ang na-issue na po natin yan. May mga finailan din po tayo ng kaso sa labas, sa korte, of which yung isa po ngayon ay nakakulong, na-issue ng warrant of arrest at ngayon nakakulong at ma-arraign na rin po siya. And we are also building up cases for another 2 more mga talamak na nakita natin. Out of these audits, ito po ginagawa natin with strict adherence to due process. That's why hindi po, kung maririnig ako sa mga interview, hindi ko po masyadong sinasabi ito madalas dahil nga po innocent until proven guilty. But we are dead serious in cleaning and putting back the NFA into the right track. And I know we are succeeding. Hindi po ganun kadali po, pero we will not waver in our dedication to really put back NFA where it belong, na talagang nakakatulong sa ating mga sambayanan at wala na po tayong masyadong maririnig ng mga horror stories. Salamat po. Right now, ano ang capacity ng NFA para mag-intervene sa rice trading, yung palay purchases? Yun po ang ating participation sa actual production kasi nilalagay po lagi sa 20 million metric tons. Ang target po natin sa palay procurement ay 900,000 metric tons. So that's roughly 4.5%. Yun po yung nasa batas na minandato po sa atin. And at the same time, yun po yung binigay na budget. Although yung budget po na binigay, hindi po sasapat para ibilhin yung 900,000 metric tons. But we're trying our best para pagkasyahin po doon. The challenge kasi there, dahil wala na kayo sa retail, di ba? Yung inyong stocks, aging stocks, parami ng parami. So kung kayo bibili, saan nyo dadalhin? Di ba? Kasi ang daing ng ating mga rice farmers ay hindi na bumibili ang NFA. So 4.5% na nga lang ang inyong presensya, hindi nyo pa ma-implementa ng tama dahil nga sa ilang mga lugar, sinasabi ng mga magsasaka, sabi ng NFA, wala na kaming paglalagyan ng palay dahil puno ang aming mga bodega. So, at therefore, yung kokonti na lang na porsyento ng inyong presensya sa merkado ng pagbibili ng palay, hindi pa na-implementa ng maayos. Ano ang solusyon dun sa ngayon, ha? Alam ko, itong pag-amenda ng batas kasama sa solusyon. Pero sa ngayon, paano nag-i-intervene ang... And, kung bibigyan namin kayo ng dagdag na kapangyarihan, ano? Hindi kaya mas lalo lang dumami
yung aging stocks ninyo at hindi ninyo maayos.